Ngayon, dun yun po yung itsura nung brinaso nila yung PhilHealth. Parang Napondohan yung 80 billion. kulang na nga kung tutuusin yung buwan ng netong na suweldo, Yun. sasabihin nun, pagpaliban muna natin yung pagbibigay nitong aumentong 'to, dagdag nito. Nakakainis. Gano'n. Galit ka na? Ah, kanina pa hindi ko lang pinapat pa. Kabs, nung bata ka ba, na ano ka, humingi ka ng parang budget sa baon mo sa magulang? Hindi ako humihingi pero sila na yung naglalaan base dun sa kakayahan at pangangailangan. So gano'n. At, hindi ko napagkakasya kundi kadalasan meron pang natatabi, sumosobra. Kaya So, palaipon ka. so palaipon. So itinatabi ko yon at, dinadagdag ko sa susunod na na linggo. So, yun ang pinaka-core memory mo, okey naman yung baon mo sa'yo? Okay, so ibig sabihin kasi dapat, hindi lalampas sa, kinikita 'di ba, nung Ng magulang. pamilya o ng magulang. Yung dapat gastusin ng pamilya. So, Hindi ka humingi ng ano, parang pagtaas ng allowance? hindi ako humingi ng pagtaas ng Uunawain ka, ah. basta ang higit sa lahat kasi 'wag mawawala yung pagmamahal sa'yo ng magulang. Yun ang mahalaga kahit Ka natin baon mo. hindi, kaya nga siyempre Wait lang. ay hindi. Nalungkot naman tuloy ako, Kabs, kasi alam mo ba ako, mula high school hanggang college, 20 pesos lang ang baon ko. As in, 8 taon yan, 20 pesos. Kahit nung kaya ko nang ipaliwanag sa nanay ko ang inflation, hindi siya naniniwala na kulang na yung 20 pesos. Pero ang mahalaga, katulad nung nasabi mo nung minsan nagkwentuhan tayo, ang mahalaga, hindi nangutang Yun naman. yung ating mga magulang para lang magkaroon tayo ng budget para sa pamilya. Yun, sa episode na ito, pag-uusapan natin yan. Ako si Rose B ng Ibon Foundation. At ito naman si Kapaeng ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Natuntunin niyo ang aming podcast. Ang kwentong may kwenta. Sa episode na to, pag-uusapan natin yung 2026 national budget. Kung bakit yan ang nasa likod ng mga kahindik-hindik at nakakagalit na mga kwento ng korupsyon sa nakasalukuyan nating natutunghayan. Nasilip mo ba yung yung 2026 budget cap? 6.8 trillion daw eh. Napasadahan ko yung, budget message Ah, at, yun nga, bagamat hindi naman detalyado yun, nakita ko lang na hindi tama yung at distorted yung priorities. Oo eh, no? Dun sa panukalang pambansang budget para sa fiscal year 2026. Oo. Kumbaga kung titingnan natin ang estado na yun yung ating magulang, parang magtataka tayo, eh, bakit ganun siya gumastos ano? May pagkatagibang. So, ang unang nakita natin, mataas pala yung edukasyon, eh. 1.2 trillion, 'di kumbaga parang ang sa isang pamilya 'no, na mataas pala yung alokasyon sa ating pag-aaral, gano'n. Kaya lang nung tiningnan natin, overdue na kasi yung pagbibigay ng salary increase sa mga guro, pero hindi naman nila nadagdagan yung mga pasilidad. Malaki pa rin ang kakulangan dun sa mga silid-aralan, Pati textbooks, textbook. hindi rin tumaas. Eh, di ibig sabihin kahit siguro tumaas ang sweldo ng guro, pagod na pagod pa rin siya 'no, sa kalipat-lipat ng 2 kwarto para sa 2 klase. Iniisip na papaano talaga pagkakasyahin itong, neto niya na iniuuwi kapagka sumahod. Tapos, Caps, sa nagdaan nakita natin bakit infrastructure yung gustong-gusto talagang, priority. Kahit nung nagdaang administrasyon hanggang ngayon. Ngayon sinasabi ng administrasyon, "Uy hindi, edukasyon talaga ang priority." Kaya lang tiningnan natin 'di ba ang infra outlay, Hmm, 1 trillion, yung edukasyon 1.2 so hindi nalalayo. hindi nalalayo. Ano yun, binawas ko na diyan yung pagpapatayo ng mga eskwelahan, irigasyon binawas na natin. Ospital wala na diyan, water systems wala na, pabahay wala naman yan, eh.
lumalabas 1 trillion pa rin ang lapit dun sa budget. So, Bukod dun sa malapit siya dun sa budget na Ng nila edukasyon, sa oo. edukasyon, lumalabas ay, malaki pa rin yung hindi naman talaga nagagastos, hindi na-o-obligate na puwede sanang inilaan sa mas kinakailangang paglaanan katulad ng edukasyon, 'di ba? At, kalusugan ng mamamayan. Kasi para sa taong ito, sinasabi na dun lang sa infrastructure, dun sa flood management program, lumalabas, 350 billion pesos pa rin yung Yung hindi nagastos. hindi pa nagagastos. Kaya parang pinagmamalaki pa ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. na, yung hinihingi dun sa, NEP, dun sa National Expenditure Pang Program 2026. para sa 2026. So, hindi na raw lalagyan yun. At, dahil meron pang 350 billion na puwedeng gastusin na yun para dun sa flood control project, sa flood management program. Yun nga, So, gano'n. alam mo Caps, yung 1 trillion na infra outlay, 1/3 diyan ay flood control projects. At doon siguro mas ipaliwanag natin, bakit ba parang pet project. Kumbaga sa magulang nga parang favorite niya yung infrastructure na paglaanan ng pondo. Dun sa NEP, dun sa para dun sa fiscal year 2026 lumalabas ay dun sa 880 billion na sinasabing magiging budget ng DPWH for next year. 250.8 billion dun para dun sa flood control project o Laki, flood no? management program, So, malaki pa rin ang share niya, 'no? Samantalang, ang, sinasabi na meron pa ring hindi nagagastos na 350 billion pesos. So, dun pa lang may ano na, may mali na talaga sa pag-a-allocate ng, malaking budget para sa infrastruktura. Oh, so kanina sabi natin edukasyon 1.2, infra outlay 1 trillion na. May binabanggit kayong may 350 na Hindi pa nagagastos, hindi pa nagagamit yun. carry over. So 1.3 lumalabas infra pa din, no, yung Infra pa din pinakamalaki yun. niyang alokasyon. At talagang kalakhan diyan ay flood control. Nilalon ako nasa isang programa na nasa Medium Development Plan na Acceleration of Infrastructure Development. Di bukod sa sasagsagan yung development ng mga infrastructure projects and facilities, kailangan bubuhusan 'yan ng, pondo na kahit na kulang yung, nakokolekta na pera o buwis, 'no, ng BIR at saka ng customs ay, pinupunuan naman nila sa papalaking utang. Mamaya pupuntahan naman natin Actually, sa ng utang. at marami rin naman na official na no, development Kaya assistance, infrastructure din. yung mamamayan puwedeng sumigyaw, utang na loob, huwag na kayong mangutang. Tigilan niyo kami. Tigilan niyo na. Hindi talaga. Hindi tayo titigilan ng infrastructure bilang priority, Caps, kasi ganito 'yon. Nabanggit mo, nasa Philippine Development Plan siya. Tama. Ibig sabihin, ang gustong development, economic development ay bukas sa dayuhang pamumuhunan, bukas sa mga dayuhang negosyante, malalaking negosyante. So, kailangan ibigay mo sa kanila yung gusto nilang infrastruktura. So, minsan nga dun sa meeting ng gabinete na ako'y nasa cabinet pa, dun sa unang 14 na buwan, ng unang mga taon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa isang cabinet meeting, nagpahayag ako na puwede po ba na, yung ating mga infrastructure projects ay 'wag dinadaanan yung mga sakahan, 'no? Alam mo unang tumutol dun si dating secretary ng DOF, Si Dominguez, Dominguez. Sa unang kasi sabi niya. yung malalaking, expressways, talagang dumadaan yun, sinasagasaan yung mga productive agricultural lands, Ano sabi ni Secretary? hindi na po puwede na paliko-liko yung Oo nga naman. oo. Uy, dati pong nasa minahan yan si Secretary Dominguez, o bakit yun hindi niya tayuan ng pero may Hindi, release yun. Release Nakikita mo yan. pagka may malalaking yung property ng mga di ba, ng mga oligarkyo, hindi dadaanan yun. Puwedeng dumaan sa ibabaw, pero hindi dadaanan sa Pero pag sakahan o taniman, agricultural lands, na sila Value yan sa walang value, kaya yan. Saka hindi makikinabang lahat pagka sakahan lang yan. Yun ang kanilang pagtingin.
Kaya nga itsura, kaya infrastructure yung priority, una. Napakalaking pakinabang diyan ng mga negosyante. Wala naman tayong makikitang para sa atin, eh, 'di ba? Minsan nga nagtataka tayo bakit ang taas-taas ng aakyatin na flyover, eh, walang pang pedestrian, wala ring pang bikers, ganyan. So, para sa kanila 'yan. Pangalawa, ang infrastructure Cabs, lalo na mula 1990. Merong overpass, Oo. wala namang ano, elevator. Oo, wala. Sa Pambata katuwid yun. nagkakaedad, Pambata. o papaano ka O makakaakyat kaya pa yung malakas ang tuhod. malakas yung Pareho tayo, tuhod, hindi puwede hindi dun. puwede, eh. Oo. So, kaya ano, hindi siya senior citizen friendly. So, ibig sabihin, isang infrastructure para sa kanila lang, infrastructure din 'yan para sa nagnenegosyo sa infrastructure. Oo. O lahat naman ng oligarchs Dating natin, eh. yun, eh. Hindi, yung mga ano, yung mga anong tawag mo diyan, itong mga oligarko. Oo. Pangalanan ko pa ba sila? O kunyari, Enrique Razon, o di infrastructure ng mga ports. Villar, di infrastructure ng mga real Consuming. estate. Consuming, ganyan. Lalaki So, na. laking pakinabang. Oo. Pangatlong pakinabang po ay yung mapagkakakitaan nito ng mga opisyal ng gobyerno. Siyempre. Yun. Ngayon maraming nagtatanong sa atin, ba't kaya flood control ang pinagkadiskitahan? Ito ba ay dulot ng climate change? Sabi natin hindi. Kasi ang flood control, Walang control ang pagtiba ng ano, eh. walang quality control. Walang quality control at walang control sa pagbati ng Nasa ilalim yan, Oo. mache-check kung yung tama ba yung Hindi, sukat, hindi. eh. 'Di ba? Oh. Eh, yung sukat, nakita mo nga yung imbornal ka mo, eh. Imbornal, mas malaki pa yung umorder ka ng tig-500 sigurong halaga ng pansit, malabon, eh. Mas Yung- malaki pa yung Yung para sa walaw. yung Para sa meeting nila, hindi sa paano kakasa yung volume nung nung Oo. cubic meter ng ano doon, tubig ulan. Aapaw talaga. Aapaw. Pero walang nakakaalam na maliit lang yung Hindi, basta sa kanila, basta aapaw yung bulsa nila sa yung sa sila. kurakot at tubo. Grabe, Oo, ganun sila ka ginagalit nila tayo. Ako hindi pa ako masyadong galit. Kasi mahal ka ng magulang mo, eh. Tayo, hindi tayo Well, mahal. CBL, magulang ko, na mahal pa rin ako kahit yumao na sila. Oo. Eto, Kabs, ang susunod sa infra. Okay. Baka, eto, gagalitin kita. Pambayad utang. Naku, diyan ako magagalit. Kasi ikaw magbabayad nun, eh. Hindi naman ikaw Yan, di ba? 142,000 ba? Yung Oo. share. Yung bahagi nung kada mamamayang Apo. Pilipino po. Oo. Individual. Kung Kasama rin hati- natin. Ako hati-hati. Sanggol. Pati sanggol. Ngayon, ang pambayad utang interest lang, 950 billion pesos. O, doon sa 2026. Yan ang Ito sa 2025, 848 billion pesos. 12% growth Edi pagsamahin mo doon sa 2 taon lang na yon ng Marcos administration. sa interest payment Sa lang yun. interest payment pa lang. Hindi, ang sinasama ko dyan, yung 0.7 na. yung principal, 1.1 trillion. Ayun ang malaki. Yung principal. Ang lumalabas, ngayon tinignan namin, yung dagdag na inutang ng Marcos administration noong 2024 na ilan ba yan? 2 trillion, 2.05 trillion. Ikumpara natin sa principal at interest payment na gustong bayaran sa budget, sa malabas, 79% ng bagong pangungutang mapupunta lang sa pambayad utang. Yun, nangungutang dahil gusto ko bayad ng utang. Sige, galitin mo pa ako. Ngayong taon na ito, so, yung unang 7 buwan, 25. sa 7 buwan itong taong ito, Magkano na tayo? 1.7 trillion na yung naibayad sinasabi. Ay, opo. Di ba? 1.7 trillion na yung naibayad. Ang nabayad? Oo. Kasi nabawas sa outstanding. Nabawas na. Ginalit na nga kita 2.05 po ang nadagdag eh. Tapos ang parang financial plan lang ng para sa 2025 ng Administrasyon Marcos Jr. parang 2.6 trillion So, ibig sabihin, Financing plan? yung kailangan niyang palitawin. Na parang may hawak siyang ganitong kalaking pinansya para yung inaasahan niyang kakulangan, lalo na yung budget deficit, Yun lang. collective budget deficit, kailangan may pondo yun.
Oo. Eh, Nasa prioridad 'yun. at batay sa huling balita, eh, lumampas na siya sa gusto niyang i-target na hanggang dun lang Tama, dapat yung kanyang tama. utang. Pero ang tanong kasi, Kap, sabi mo kanina yung magulang mo hindi nangungutang para sa pang-budget sa inyo, eh. Hmm. Bakit ba nangungutang pa yung gobyerno? 'Di ba? Di Yun yun, eh. di tanungin natin sila. Hindi, eto nga, una, pinagtawanan mo, pambayad utang. Pambayad utang. Oo. Alam mo ba yung kapitbahay mo, Kaps, na nangungutang, Hmm. na kilalang mangungutang? Oo. 'Di ba pagkakatiwalaan mo siya 'pag nakita mong nagbabayad siya ng utang? Siyempre, oo. Pautangin mo ulit, 'di ba? Pautangin mo So, ulit. parang gano'n yung nangyayari sa budget natin. Sa Pero lumalabas din na nangungutang yung ating pamahalaan para sustentuhan yung negosyo. So, ang tawag natin Oo, do'n parang oo. budgetary support. Oo. Halimbawa, gusto mong magbukas ng renewable energy sa mga sakahan. Hmm. O 'di ba budget ngayon ng gobyerno para suportahan yung dayuhan na pumasok. Eh, wala naman siyang gano'ng kalakihang budget, eh, di uutang siya, Eh, 'di ba? 'yun namang mga dayuhan, magpasok man ng puhunan niyan napakaliit, eh. Dito rin naman nangungutang yang mga 'yan sa loob. Dito sa lokal. Kaya hindi nakapagtataka sasabihin ng, gobyerno, "Hindi 80% naman, domestic, ang ating inuutang, ang sources natin." Oo, Kaya ganyan, oo. kahit siguro bumagsak ang palitan ng piso sa Pero dolyar. domestic o foreign yung sources mo, sa kabuuan, utang pa rin 'yun. Utang pa rin Oo, na automatic 'yan, automatic nababayaran kahit nababayaran. hindi pa natin nalilikom yung buwis. Oo. So, automatic appropriations, yun po ang ating, minana noong 1987 bilang batas at, masakit na ano yun 'no, masakit isipin. Hmm. Lalo na mamaya 'pag binaybay natin, ano ba yung mga alokasyon sa kapakinabangan natin. Kasi ang susunod naman na malaki, eh, di infra, Hmm. debt service, Hmm. itong defense, 'Yan, isa pa 'yan. 431 billion pesos. Hmm. Napakalaki. Sa katunayan, 30% ang paglaki nito noong 2023. Hmm. Ang laki 'no, Kaps? 30% increase. Pinakamalaking growth since Duterte 2017. Saka ang tanong diyan, saan ba nilalaan 'yan? Meron ba talagang immediate na external threat, 'di ba? Wala, Wala naman, 'di ba? wala po. Oo. Gagastos ka ba maglalaan ka ba ng ganito kalaki? So, kasi ano 'yan, war material ang ano niyan, 'di ba? Oo. Pambili, eh. Tsaka ang dami nating pinirmahang kasunduan sa Hmm. US, Hmm. 'di ba, bilateral security guidelines. Hmm. Pumirma rin tayo, parang nagsunod-sunuran din tayo doon sa gusto nilang, ano nga bang tawag dun, sa Quad. Hmm. May pumirma rin tayo dun sa gusto nilang mag-invest daw ng manufacturing Hmm. ng, munition sa atin. 'Di parang ano rin 'yan, may foreign investor na gustong, mag-produce ng war material sa atin. Kadalasan yung gobyerno magbibigay ng konting budget, 'di ba? Parang pam-priming, 'di ba, parang ano rin pangkumpiyansa, "Oh, eto nagba-budget ako ng malaki sa defense, Kahit sige pumasok." kahit na pautang 'yan o military aid 'yan, 'di babalik din 'yan sa kung sa US 'yan, Estados Unidos, babalik din 'yan kasi puwedeng, bibili ka nung kaniyang mga ano, Bumili na nga. kagamitan at ano, 'yun. So, bumabalik din sa kanya. At ang binili ay yung mga ano, second hand, ay hindi state of the art. Sige, alam mo ba mas malaki pa nga ang defense budget kaysa sa kalusugan, eh. 'Yan, oo. 'Di ba, 400 ang Bilang magkano din. sabi ko kanina, 431 billion, 331 lang sa health. Layo 'no? Ang layo, kalusugan yun, yung isa di produktibo at saka yun nga ano pa 'no, sumasama sa giyera na hindi naman natin dapat sinasamahan. Tapos sabi ng ano ng, gobyerno, "Oh, tumaas nga yung sa health, eh." Pero tiningnan natin, ay bakit yung medical assistance sa mahirap, 40% ang nabawas. Hmm. At ganun din yung sa PhilHealth, Hmm. 'di ba last year ba tayo zero? Itong, Zero, taon na zero 'to, budget tayo oo. ngayon. Ang proposal for 2026, 53 billion.
Ay, naobliga silang maglaan ng 53 billion kasi ang lakas ng protesta dun sa paglipat, pagtanggal nung pag-zero budget, eh. Oo. Maraming mamamayan ang talagang hindi sang-ayon dun, eh. Nakaka-iskandalo rin kasi yun. Iskandaloso may iskandaloso, eh. So kaya ano, pero malayo pa rin dun sa dati. 100 Ano yan, something 2000 billion. ano, Nung 20 2024. okey, Oo. 100 billion. Eh, ngayon 53, eh, di hindi pa rin Layo, no? bumabalik dun. Oo. Mas malaki pa nga yung defense sa housing. Ang housing 9.6 billion lang. Kaso wala pa sa 1% ng budget, national budget. Grabe, oo. At saka maraming sinasabi nilang kakulangan, 'no? Oo, shortage Shortage. ng tinatawag nilang community, ano nga ba yan, Di mortgage. ba yan ang isang kundi man pangunahing dahilan bakit pinalitan yung secretary ng Department of yung Human Settlements and Urban Development, di ba? Oo. Oo. So, yan yung isang dahil parang hindi naabot yung target para maabot yung oo. Parang tumatayo yung buhok mo. Nagagalit na rin. Yun nga, eto gusto mo magalit. Gusto mo magalit. Halos pareho lang ng budget ang housing ng NTF-ELCAC. Grabe, ano? Mantakin nyo. Matapos kayong demolisyon Oo. at kayo'y magprotesta, Mm. may budget pag red tag sa inyo. Sa ating mga maralita, di ba? Oo. Antay lang kayo ng budget. So yun, andun yung priority, nandun yung, hindi ko na alam itatawag dyan kung ano ba, Hindi, militarista o ano. kung 9 billion yan, magkano yung sa NTF-ELCAC na yung taong 9.1. Yun lang ang 9.1. tutkot pa namin. Wala man rin nasa ahensya. katumbas ng pambili ng palay ng National Food Authority. Agad mo na. Eh kung yun dinagdag mo sa budget ng NFA, makakabili ng dagdag na palay yun. Sa procurement. Oo, sa procurement, ng palay procurement. Di ba? So medyo aangat yung makaka-impluwensya dun sa presyo ng palay sa farm gate. Di ba? Eh dinala mo sa NTF-ELCAC, Iba yung tinanim. Iba yung tinanim, eh. Kasi ebidensya ng to mga dawagawang kasong nito, eh. Di ba? Galit ka na. Sige pa. Ito. Move on. Ayun. Social welfare. Social welfare, tumaas. Pero po, dahil lang, binalik nila yung 4-piece na binabaan nung election year. Kasi mayroon namang budget ngayon ng AKAP na 26 billion. Itong taon na ito. Itong taon, Oh, 2025, pero ano na yan? Sa 2026, wala na yata. wala na, pang election lang naman yan. Pero sobrang bawas yung tupad. Wala na po yung mga nagwawalis, di ba? Tupad ba yun? Yung mga nagwawalis, oo. Natapos na nga kasi yung palabas ng ating mga... Pwedeng palabasin na. Wala naman na kasing tutuparin pa, eh. Para Wala maglalagay nang pinangako. Wala nang pinangakong tutuparin pa. Ba't maglalagay ka pa ng budget para sa tupad? Caps, ito, concern ka dito, yung pension sa senior citizens. Hindi gumalaw. Halos hindi gumalaw yung budget. Ang dami ng matanda, oh. Hindi lang yan. Sa implementation yan, no? Halimbawa, 1,000 na. Dating 500 pesos kada buwan. Oo. Ang inuuna nila yung 70 years old, 80 years old. Pag 60 years old, hindi ka muna kasama dun sa bibigyan ng 1,000. So, ganyan marami kong nakausap na senior citizens. Bakit hindi po kami kasama dun sa First come, tumatambak first ng serve. Ba't nagkaganos? lang nga namang kinabukasan kailangan 70 years old ako. 69 pa lang ako, pipilitin ko 70 years old para matag-save. Titanin nga, yung implementation, maraming nagtatanong, bakit yung 70 years old lang o 80 years old muna ang nakakatanggap ng nasa batas ba? Wala sa batas. Wala sa batas. Basta kasi 60 anyos ka, senior citizens ka, dapat qualify at beneficiaryo ka ng 1,000 pesos per. Isa na maayo sa mga bansa na ang senior nagtatrabaho pa.
na malaki ang bilang ng senior citizens na nasa labor force pa. Ito nga yung tanong na, meron ka ng National Commission on Senior Citizen, ba? O, Oh. tapos tinan-over na lang ng DSWD, sila na mag-distribute nun. Pero ganun pa nga ang distribution eh. Tapos ito, pet mo to. Ah, Pet project mo to. Agriculture. May paglaki, 8.7%. ah, Ano masasabi mo dyan? malayo pa rin yan doon sa talagang kinakailangan ng sektor ng agrikultura pa talaga mapaunlad. Bukod pa, nasa balangkas pa rin ng neoliberal yung mga programa, mga Yeah. patakaran, lalo na yung rice tarification law na yan, di ba? Na hindi naman talagang masusolusyonan o magagamot pa ng anumang amyenda dyan. Kailangan daw talaga i-repeal yung rice tarification law, rice liberalization law, at magsabatas ng bagong batas. Tulad ng panukalang Rice Industry Development Act, na pwede rin tawaging National Food Self-Sufficiency Act. Ay, ganon. Kasi palalakasin mo yung produksyon. Dapat i-refile yan. Hindi, repeal na. Na-refile na. Palalakasin yung produksyong lokal, pampalay at bigas sa bansa, and then dadagdagan mo yung mga irrigated areas para mapalaki mo rin yung area ng Bumaba po ang irrigation Ayun budget, nga 35% ang binaba. Yung tubig doon sa main canal, hindi naaabot doon sa mga tertiary canal. Hindi. Kasi kung nakita niyo mataas ang infra budget, mababa po bagsak sa farm to market roads. Bagsak din sa national irrigation. Sa irrigation kasi, meron pang 1.1 billion na unirrigated o potentially irrigable lands. Paano mo mababawasan yun kung binabawasan mo yung budget para sa irrigation systems development, diba? Lahat, pati community irrigation. Paano mo na-expand ngayon yung lupang tinataniman at pinag-aanihan mo ng palay? Hindi naman lumalawak yung yung irrigated rice lands, di ba? Good news, tumaas po ang RCEP, Rice Competitiveness and Magkano na? Fund. 30 billion. 30 billion yan, dahil nasa amendatory law yan, 30 billion na mula doon sa 10 billion per year. Di ba? Yun yung pag-usapan natin nakaraan. Oo. Yung 15 billion dyan, doon sa 30 billion, ang mag-a-allocate nun, yung presidente. Subject to Sa mga priority programs, activities, and projects. Subject to the approval of the president. So, lumalabas, pwedeng tawaging discretionary fund ng presidente, Yes. yung 15 billion. Ginamit niya yan sa BBM, benteng bigas, meron na. Ngayon, pag hindi na kolekta, yung 30 billion pesos na yan, sa pamamagitan ng rice tariff collection, halimbawa, revenue sa lang 15 billion. Yung 15 billion na yan, manggagaling sa current budget ng DA. Hindi doon sa jet appropriation. O doon sa current budget, saan mo kukunin yan? Kukunin mo yung para doon sa farm to market roads, kukunin mo yung budget para sa farm inputs, Babawasan mo. babawasan mo, para lang matugunan mo yung budget doon sa RCEP. So, Caps, para hindi ka na kumuha pa sa DA, sadyang binawasan na yung provision of agricultural equipment and facilities na nasa RCEP. Nasa RCEP. So, parang nilipat na lang sa PhilMec yata kung ano man yung gusto. Hindi, ginawa niya doon sa 30 billion, 9 billion yung for power equipment and machineries. Doon sa seeds, rice seed, 6 billion. Sakto na O, po. 15. Tapos, para merong 15 billion na discretionary fund ng presidente. Yun nga. Yun ay para daw sa mga emergencies, Ayan, food security, subsistence, shortage, ganyan. Oo. Ang ano ako, Caps, dun sa pagbagsak ng agricultural equipment, except, sabi niya, sa corn and high-value crops, may konting pagtaas. At malaki pa nga ang pagtaas ng equipment para sa urban gardening. Diba? Ang ating mayor. Isang dahilan din ilang taon na yung rice tarification law, rice liberalization law, na dati 10 bahagi ng farm equipment machineries yan, 5 billion per year. O sabi naman ng PhilRice, ano pa rin, 14% pa rin ang mechanization rate.
Oh. Mutos pa nga sa palay? Oo, sa palay. Yan ang Pwede na. sinasabi. Oo. Pwede na, maganda na yung 3% increase sa nakaraang 3 dekada, okey na yun. Eh, paano mo paano gagawing 100% yon from 14%? Ilang taon na yan? Ba't gusto mo ba maging Hindi, yun nga, 100%? itanong natin na ano, ang sinasabi natin, ilang taon pa yang ano, dapat Wala. ibasura na yung right Kailan may qualification, right magpapautang, liberalization law. katulad ng World Bank. Ilagay na lang sa regular budget yung talagang kinakailangan Opo. ng pag-unlad ng ating So maganda, ibasura natin yung tarification kasi yun naman yung neoliberal ano diyan, eh, magko-compete yan. At lakihan mo talaga yung budget, 'no, dun sa agriculture na sa ngayon ang share lang ng agriculture ay 3.2% sa ilalim ng, Marcos administration. Mababa pa nga yan sa ilalim ng Duterte administration na 3.4%. Tapos ngayon tumataginting na balita, unprecedented caps, 1.5 billion jobs. Billion? billion ang nawala. Lumampas na sa ano, Nawala, world population. nawalang trabaho. Opo, sa agrikultura. 1.5 million jobs lost in agriculture. Parang ngayon ko lang yan narinig sa buong buhay ko. At least sa buong buhay ko na minomonitor ko. Yung employment figure. Yun ang ano malinaw, may mali. May problema talaga. Ay, Mga bihira. Isinisi po yung ano, isinisi yung mga tag-ulan eh. Mm. So, okay, kapso lumalabas, no? Sa makatuwid yung budget, sumasalamin ng kung ano yung priority ng gobyerno. At lumalabas na ang priority niya ay manatili yung parang policy making na bukas tayo sa pamumuhunan, bukas tayo sa importasyon, bukas tayo sa mga malalaking negosyante. So, bali sinusuportahan natin yung negosyante, hindi natin, nung budget, nung pera ng bayan, pang-support yon sa negosyante. Pondo yon para sa pagbibigay ng infrastruktura na kailangan nila, habang sa kabilang banda, technical na term ito, naka-austerity po ang sambayanan. Ang ibig sabihin ng austerity sa technical na term ay babawasan mo yung social services, protection, and welfare nang sa ganun maengganyo mo ang pagnenegosyo. Sinasabi kong technical kasi sa economics ganun ang ibig sabihin ng austerity. Wala namang austerity na babawasan natin yung ano no, yung budget sa negosyante. Ang austerity tayo talaga yung paghigpit yan ng sinturon at mamamayan ang naghihigpit ng sinturon. Habang nagbabayad ng utang, habang nagkakaroon naman ng paggalaw sa budget natin. So, higit sa lahat, lumalabas na yung budget. So, yan yung karakter ng budget. Pero ito yung pasukin natin, Caps. Higit sa lahat, yung budget, pondo yan na pagkakakitaan ng nangungumisyon. So, mga nangungumisyon nga ng mga opisyal, mismo ng gobyerno, o pwede rin yung puhunan yan ng mga, alam niyo yung may mga negosyanteng tumakbo tapos naging ano rin sila, naging politiko. Yung mga ganun di ba? Ngayon, lumalabas, pero alam naman na natin kahit nung nakaraan. Para naman sa isang pamilya, yung hindi naman kinakailangan at hindi mo naman nakaprogramang pagkakagastusan, di ba? Ba't nangungutang ka? O sasabihin mo, baka bukas meron akong kikitain. Di ba? Ganyan yan yung katulad ng unprogram appropriations. Oo. Para malinawan ng ating mga Oo. So, actually, yan, ayun. pinasok mo, Caps. Paano nga ba na yung kaban ng bayan ay kaban yan ng corruption? Di ba? Inumpisahan mo na sa unprogrammed appropriations. So, yun yung isa nating nakitang no? Kakaiba dito sa Marcos administration. Lumobo talaga yung unprogrammed appropriations. Yun nga ang banintuna dyan. May programa siya pero mali naman. So program yon, nakaprograma yon. Tapos meron kang hindi nakaprograma na kailangan. Isipin mo, mangungutang ako para maipatupad. Mangungutang o kaya meron akong isang O ililipat mo. meron akong bala sa mapakinggan. May balak ako. Masama. Masama. Teka lang, pinapaliwanag ko nga So, Sige, tuloy mo. ay gusto kong proyekto. Okay.
Pero wala pa kasi tayong pondo para diyan. Ayan, oo. So yan ay standby, wala tayong tiyak na pondo diyan. Oo. Yan po yung tinatawag natin na unprogram. Oo. Yung program, yan yung talagang yan talaga tayong gagawing mga programa at yan yung may budget, may pera. So ang nakita natin dito kay Marcos Jr. administration, grabing lumobo nitong 2023, the first full year budgeting of the current administration. Mula 251 billion Oo. previous year, Oo. naging 807 billion ang unprogrammed funds. Talagang lumaki, ano? Lumaki. Naipaliwanag na yan ni Teachers Party List Rep Si si Fran- Tonchi Tonchi. Atencio. Oo. That- Sabi niya Antonio gano'n, si Antonio Tino. Oh. Sabi niya ganito ang nangyari. Merong program funds at ito pa halimbawa Caps ito dito talaga ako nangilabot Dapat may aumento na ang mga kawani ng gobyerno. Salary adjustment. Long overdue na yan, eh. Opo. Oo, So, matagal ang meron dapat, eh. Program yun, Oo, diba? programa yun, eh. So, ang ginawa nila, yung amount, Oo. nilipat nila sa unprogram. Mhm. So, nilagay yung salary increase sa unprogram. Mm. At ang lumaki sa program, Mhm. the same amount, no? Ni-spread out nila. Ginawa nila ito nung 2024. Mm. Tama ba? Ang lumaki ngayon sa programmed appropriations, flood control projects, Mm. yung binabanggit nyo, AKAP, AIX, yung pang pork barrel sa election, Oo. di ba? At pag tinanong mo, paano ngayon yung aumento? Ay, di bali, hahanapan pa yan ng pondo. Yan ang unprogrammed. Naging baligtad, ano? Yung dating nasa program, appropriations, nilagay sa unprogram. Yes. Ngayon, dun yung po yung itsura nung brinaso nila yung PhilHealth. Na pondohan yung 80 billion. Kulang na nga kung tutuusin yung buwan ng netong na sweldo, Yun. sabihin nun, pagpaliban muna natin yung pagbibigay nitong aumentong to, dagdag nito. Nakakainis. Galit ka na? Kanina pa, hindi ko lang pinapat pa. Magaling mag-control. Buti ba kaya yung flood control? Hindi. Oo, kailangan. Pagka hindi mo na control, either hihimatayin ka. Kaya naman, So, ganun ka. Yung, masisiraan ka. ako kasi. Hindi nang uluwa ng gana sa pagkain. Kung meron kang nakahain na para Ay, wala pagkain. type Kung of wala. security. Wala Ano tayo. kunin mo dun sa 15 billion ng RCEP. So, ko dun sa ganung paliwanag. Oo. Kaya Grabe, talaga no? maki, no? Oo. Nagkaroon sila ng insertions at flood control, yung kitang-kita. Pinapunta. So, ngayon, yung kinukwento na binawi na, teka. Tapos, meron hindi nagagastos na, ilan yung nilipat na yun? Alin? May para dun sa program 80 application. billion, binabasaan program. Yung para dun sa mga Sa Cherwani. sa mga kawani, 80 billion. Karamihan. Karamihan ay teachers. Ngayon, sinasabi ni BBM mismo, may 350 billion na hindi nagagastos ng DPWH para sa flood control. 350 po yung 8. Ba't kinuha mo pa yung 80 billion? Para ano? Hindi, kaya na, ibig ko sabihin, parang walang, hindi, yung sila naman ang naglipat o kumuha. Oo. Diba? Ang sinasabi ko lang, 80 billion para sa sweldo ng karagdagang sweldo ng mga mga empleyado ng gobyerno, matagal nang dapat natatanggap nila. Tapos lalabas ngayon, sasabihin ngayon ni Bongbong Marcos Jr., may 350 billion pa kasi ang DPWH sa flood control project o flood management program na hindi nagagastos. Kaya yung 250.8 billion na nasa NEP para doon sa fiscal year 2026 budget ng DPWH para sa flood control ay hindi na muna natin. Ay, bakit naman niya sasabihin yun? Naghirap na nga nilang i-insert yun. Oo nga, Oo. Ang nasabi nila sa pamamagitan ng budget secretary, hindi namin kasi talaga trabaho yung isa-isahin pa yan . So, ano kaya ang Department of Budget, no?
Kung hindi niya isa-isahin yon. Hindi niya So, isa-isa. ang lumalabas, yung paglobo ng unprogrammed funds, ay doon natin makikita na ipasok nila yung pet projects ng ating mga kongresista. Iba pa yung para sa confidential intelligence fund Iba pa yun. at saka sa pork barrel nila, no? Pwede rin naman kasi yung intention pork barrel. Komisyon. Oo, ganun. Halimbawa, pet project ko, maglagay ako ng clearing desk doon sa bawat ospital para sa mga may hawak ng Para bumagal yung alis. Para bagal, magkaroon ng Yes. additional burus. Para magkaroon ng savings. Opo, pero ang importante, may standing ng mukha ko dito sa desk. Oo, na gano'n. Sa tabi. Oo. Oh. Yun ang mga proyektong napag-iisipan. Standing na kahit nakaharap, parang nakatalikot. Ikaw nang sabi yan, ha? Oh, Hindi ko sinasabing dahil pangit, nakatalikod. Hindi ko sinasabing gano'n. Hindi na yung mga standing gano'n. Akala mo nakaharap, pero akala mo, nakaharap ba yan? kasi. Sinabi ko pa. Anyway, Caps, nabagit mo yung confidential. bahay. Narinig mo yung anong hearing na ng Office of the President budget? Ito lang. Hindi ko yata. Oh, di ba? Binigyan, kurtusiya. Sige po. Hindi na po namin. Hindi na kami magtatanong. Bilang kortesiya. Ang laki. I move to to terminate Oo. the budget briefing of the proposed budget. Then, Yes, una, the kunyari, president. magalit ka muna nung una, magalit ka muna. Sino ba? Kayo. Hindi nagalit ka to? Opo, yung executive secretary. Tama ko para, Okay. galit ka pa? Hindi na. Okay. They move to terminate. Yung Ang problema doon, Caps, na meron nag-uuna-una mag-second demotion. Kasi budget lang, proposed budget sa Office of the President. Sino makikip mo? Siguro na, no. Meron na nag-second demotion, may susunod pa eh. ang problema doon, Relasyon sa Malacanang. 4.5 billion, hindi man lang question, yung confidential and intelligence man. So naisip mo yun, kung ikaw yung anak na nabigyan ng 625 million lang, tapos nakita mo yung kapatid mo, may 4.5 billion Aba, na CIF, malulustay mo talaga ng 11 days yung sayo, di ba? Oo, yung 11 days. Bilang pagre-rebelde sa magulang mo. Oo. Ito ang laki. Nag-iisip ka pa na iba-ibang pangalan nung tumanggap. Kamote. Oh, yes. Gusto ko yun eh. Very good. Pero ayaw naman sumagot. Tapos, ano ba ba? Ayaw naman sumagot. Nung mga yon? Hindi, si BP, di ba, nung tanungin, ayaw niyang magnumpa eh. Ayaw. Ayaw. Kasi mangangamote sa pagsagot yun eh. Puro chichirya kasi yung last talk niya. Walang sustansya eh. Ganyan, Gabs. Na ano tayo eh. Ah, Binabanggit na sa atin. Bukod sa pork barrel ang pwedeng paggamitan, meron tayong tinitingnan na paano nga ba talaga nangungumis siya yan. o nangungurakot, no? Mm. Sa kalakhan, no? Doon sa budget. At maraming ilang paraan. Mm. Actually, mismong presidente niya, sinabi na niya yung mga terms, eh, no? Mm. Kickback, SOP, for the boys. Ano ba yung mga sinabi niya? Lagay. So, yung mga ganun. Ang sa ilang mga ano na rin, no, pagkakwenta, parang lumalabas, pag binigyan ka ng, magkano po ba ang flood control project? 300 billion? Hindi. Yung karaniwan? Kung ano yung makukuha mong alokasyon mo, kada distrito halimbawa, yun ay ibabagsak. Yun ang magiging party mo. At yun ang ibabagsak. One district, Halimbawa, 100 billion. from 2020, 2021, 2022, yung first district ng Davao City, dun sa distrito ni Paulo Duterte, 51 billion pesos yun sa isang distrito lang. 51. Oh, from 2020, 2021, 2022. Nakuha niya yan sa budget, 51 billion. 51 billion doon sa 3 taon na yan. Ang sinasabi dito, mga 30% lang dyan ang mapupunta sa proyekto. Malaki. Kahit natabihin mong 40 o 45 ang sa proyekto, substandard na yan. Oo. Oo. Kasi ang dami na niyang dinaanan. Kickback. Yung gano'n naman niya eh. Huwag maapektuhan yung, Di ba? huwag maapektuhan yung SOP, hindi baling maapektuhan yung standard ng proyekto.
Nakita nyo yun? Iba pa yan, Caps. Ang sinasabi ko, na-cost na natin ng 51 billion. Actually, mahina yung sinasabi mo. Hindi, yun ang nasa 300 record. billion ang sinasabi ngayon ng na average, no, per project. Dito sa kaganapang hearing. So, yung 300 billion, sabi mo, baka kahit 42% dyan ang napunta talaga sa proyekto. Yung iba napunta na sa lagay, kickback commission. Sabi mo yan. Iba pa yung pamamaraan na ang ipro-propose ko ay hindi 51 billion, kung ako si Paulo Duterte, kundi bloated 100 billion. Pagkuha natin ng budget, doon tayo gagamit ng substandard. Parang Yolanda, Gano'n, no. 'di ba? Nung ginanon yung mga dingding, wala naman palang laman yung Pero malaki na rin yun. 30% ng 50 billion sa 3 taon. Ilan yun? para sa proyekto. Hindi, yung, yun 70. nga yung budget doon sa 3 taon na yun sa distrito District 1 ng Davao City O sabihin natin 30% ang SOP nun. Hindi SOP yun, Caps. Yun na po ang mapupunta sa reality. 70%. Yun na nga, yung baligtad. Mm. Diba? Yung ratio. Mm. O baligtad Pero ang sinasabi ko, kahit doon sa 30% SOP, malaki na yon. Kung baligtad pa, naging 70-30. 70. Oo. Yun ang mapupunta sa marami kasi nga magkakati dyan. Naalala mo yung SEC, meron ka dito. Naalala mo yung NCTED. Ano yan, taka nagpapaluwal, pinapauna ng mga kontraktor. Oo. Ganun yan. Kasi ganun po ang construction Oo. Yung pinag-usapan natin, S-curve kasi ang paluwal Kasi ganun din naman sa pagpapatayo ng bahay. So, isa yon. So, may tongpats, bloated yung budget. Ang isa pa, Caps, yung hindi mo naman kailangan na infrastructure. Ayun, yun hindi mo kailangan Yung parang may 2 flyover, malilito lang yung nagda-drive. Saan kaya dito? Di ba wala naman nakalagay dito ka dito. Yung pala maiiba lang kung saan ka magbabayad. Di ba parang unnecessary yun? Tsaka kung nalilito ka, hihinto ka lang. Hindi ka natatay. Tackle ko gano'n Hindi ka na hihinto. Hindi ka na natutuloy. Hindi mo malaman kung saan ka dadaan So may mga ganun, Caps may ganun sa Isabela. Sabi, Meron din yung tulay na putol. Nakita mo yun? Akala diretso. Putol pala. Pero yun na yun. Mabuti kung makakamanyobra ka pabalik. Kung sana, ginawa nila, U-turn slot. Kung walang U-turn slot doon sa putol, wala Putol ang buhay mo. Yun. Mga pangit, mga tsaka na proyekto. Yung nakakita ka na ba ng hindi flyover, yung walkway, ano matawag dyan? Footbridge? Na tatalon ka muna doon sa mga halaman bago mo makuha. Hindi naman, minsan naniisip, ano nangyari dito? Pero budget natin yon. Ito pinakamalala, Caps, pang-4 sa pangungumisyon. At ito yung pinag-uusapan ngayon sa Senado. Yung ghost projects. Kinuha mo yung budget. Nasa pangalan. Pero wala. Wala. Wala Kasi hindi naman naniniwala sa multo yung mga yun. Baka dumami yan sa October 30. Hindi naniniwala na may multo. Yun. Actually, Na darating ang araw, mumultuhin sila. Hindi naniniwala sa gano'n. meron pang, ito maganda yung sinabi ni dating ACT Teachers Party List Representative si Franz Castro. Sabi niya, sige, pinag-uusapan yung flood control, ano ba? Sabi niya sa DepEd, meron din yan kumuha ka ng budget para sa bilang ng estudyante, napag-alaman, may mga ghost students. Grabe talaga. Di ba? May pangalan. Baka siguro yung iba matanda na, nilagay lang dahil ang tari doon, di ba? Para lang. Grade 1 pa. Oo. So, pero despite ng mga ghost students o mga projects na yan, bumagsak nga ang enrollment pati sa 1.2 million yan sinasabi binagsak 25%. Opo. Di ba? Pero yan, ang amin alam, anong dahilan? Ano ang mga pangunahing dahilan? Bakit? Baka kasi puros ghost pala yung pinaghahambingan. Anong linisin yung Oo. yung enrollment niya.
Alam nung nilinis din, nalinis na yung illiteracy, no? Hindi kasama yun. Pala totoo yung ano na. Hindi naman kasama doon sa programa ng paglilinis yun. Ba't maaalis yun? Yan lang ang ginagamit nilang kwenta. Number of students, ito yung gusto naming budget. So, anyway. So, ibig sabihin, pag lumit ngayon yung enrollment, liliit ngayon yung backlog. Wow. Liliit yung backlog. Na-erase. So, yung nangyari, kaya nang gumawa niya, nangyaring sa panahon ng kanyang panunungkulan, sa isang kisap lang, kaya nabawasan ng 1.2 million at yung karampatang katumbas na bilang ng silid-aralan. Di ba? Ganon din naman yung pagtanggal. Pero hindi natin dapat ikatwa yun, di ba? 1.2 million yun eh. Alamin kung bakit, no? Hindi, alamin na bakit. Pero alam mo, kung magpapaanuhan po tayo, magpapakurakutan, lalaban ng DepEd sa DPWH. Yung sa Oo, Caps, nabasa mo na rin na aprobahan nila para sa mga bata. global competition. Well, hindi naman tayo nakakompete. Hindi. Meron bang tumalo sa Pilipinas bilang number 1 rice import? Wala pa. Wala pa. Kaya talagang doon globally competitive. Kaya lang negatibo. Wala pa. Wala pa. Saka nung tinalo tayo ng Kenya ba yon? Ano ba yung African country na tumalo sa atin isang taon? Number 1 siya. Na nag-import. Oo. Sabi natin, ay disqualified po yan. Hindi naman yan rice producer. Nagreklamo pa. Yan pare. Tayo sa nagreklamo. Nakakainis. Parang pinagmalaki pa. Ano? Sumbong mo sa Pangulo. Yan. Ay, gusto mo bang magsumbong sa Pangulo? Matapos tayo mag-usap ng ganito, magsusumbong ka ba? Bakit nga siya magsusumbong di ba? Yung mga contractor, sangkot man o hindi, pupulungin pa nga niya. Oh. Pupulungin niya. Kailangan mag-homework sa kanila. Kung substandard yung proyekto, may kulang, sila magpupuno, pero gastos ng contractor, hindi gastos ng gobyerno. Asan ang pagpapanabok doon? Yun nga Pero gusto ko yung sumbong. Di ba? Kay Bonggang Bongbong. Sumbong mo kay Bongbong. Yung bakit sumbong? Hindi ka naman nasa dugdug. Ulitin mo nga. Ayoko na. Kasi na siya si Diskaya nang ginagaya ni Michael V. So, dito tayo. Caps, alam mo ba kung anong napag-alaman namin dyan sa sumbong-sumbong? Sige. Ang nagsumbong lang 32% lang ng amount ng proyekto Yeah, talaga. Tapos, hindi mo pala matitilad kaninong congressional district yan. Pero may secret kami na tilad namin Talaga. Hindi naman Hindi na secret. sabihin yung parang. Pwede, parang in-effort namin. Ayan. Lumalabas, 45% nung mga nasa sumbong mo sa Pangulo ay sa lakas. Sa lakas. Hindi, kasi number 1 sila, pinakamarami. 16% sa sa NUP, di ba? 16% din sa Nationalist People's Coalition. 11% sa Nationalista Party. Liberal Party may 4%. Ang punto lang naman dito dumudulo yung corruption, Caps Na ano ba yung mga binanggit kong political parties? NUP, NPC, NP. Mga pinapatakbo naman ng mga oligarchs, NUP, Rason. Pag tinukoy natin, di ba, nasa unang episode ba yun? Sino yung mga political leader? Yung Yung hindi dito Yes, at sila rin ang nagpatakbo sila din na nagpatakbo. ng ating mga sinusumbong. Hirap, no? Mahirap. Hirap din mag-hearing kung yung ini-hearing, di ba? Yung nakikinig ay siya pala yung nasasaktan. Mahirap, Fabs. You're not safe here. So anyway, Meron akong isang ka-eskwela nung high school. Doon talaga ang pwedeng sabihin mo. ano apelyido? Sakdalat. Lucila Sakdalat. Sakdala. Iba pa yan sa kaibigan mong tumakbo sa election ng apelyido ay patayan. Hay ba? Yung kapatid nung isa na Tapayan, magkamag-anak sila. Kasi Patayan, Tapayan, di man malapit. Tapos may Dinastiya na sila, no? may basketball star na imported. Sino? Malapit din sa kanila. Si Red Kill.
Di ba may basketball star na dati? Oo. Alam, mamamalit tayo ng kwenta. Hindi, Nakakainis ka. Eto dito dumudulo ka. kaya sige, tuloy mo para di maano yung buwelo mo. Chronic capitalism. Yan ang ano. Kasi kung sino ang kaibigan mong Oo. oligarko, malaking negosyante. Oo. Malaman mo sila rin nagpatakbo, di ba? Katingin mo political parties. Oo. Yung mga pinatakbo nila, paano pa ba yun magbabayad ng Oo, hindi. wala namang utang na loob sa ganyan. Oo. Yung mga lalawak sa bidding, nag-uusap-usap na yun. Tapos kaya Sa kalakihang ano na yan, proyekto, ganito halaga. Yes. O, ikaw ang pananalunin natin ha. Pero pag nanalo ka, party-party tayo dyan. Parte. Pwede ba yung isang connector nung dalawang highway, idaan mo naman sa shopping mall ko? Pwede yun. Yan na yung Nangyayari yun. mga cities na walang mayor. Wala. So sila pa rin yun. Ang ibig sabihin, nagagamit nung estado na ilipat, no? Yung control sa lupa, control sa patubig, tubig, minerals, energy, nililipat yan sa kamay ng mga oligarko. At sa mga, ang kapalit niyan yung pag-upo sa poder eh. Ay, ang haba ng ating mga problema. Actually, Kap, sa pagsusuma, pag tinignan natin yung budget, katulad nung kwentuhan natin sa ating pamilya kanina. Wala tayong suman dito, magsusuman muna sana. Bago tayo magsuma eh. Mamaya, lumalabas walang hustisya yung budget eh. Wala. Kasi 'di ba sabi natin, yung budget hustisya yan. Kasi yung malilikom sa mayaman, Yan. parang Robin Hood, ililipat sa mahirap. Pero hindi po gano'n na nangyari. Kung sa revenue side, regresibo yung pagbubuwis. Ang nalikom ay talagang galing sa konsumo natin. Yung mayaman, hindi naman nagbayad ng karampatang buwis eh. Wala ngang billionaire wealth tax sa atin. Wala. Yung dayuhan, hindi rin nagbabayad ng tamang Buwis. karampatang buwis. Karampatang buwis. Binawasan pa nga yun sa corporations eh. Pero sa value added tax, excise, kahit sa Regressive yan. grabe, bawat kibot natin ay may pagbubuwis sa atin. So doon pa lang, medyo hindi na siya makatarungan. Hindi. Kasi yung taas ng kahirapan eh, sa kabala ng trabaho. Tapos, pag tinignan mo naman sa expense side, nabanggit na natin kanina, austerity ang policy ng ating gobyerno. Higpit sinturon. Di, doble ng yun, nung kahirap. Regressive na nga, tapos, Palagay ko kung maitatangki lang yung hanging hinihinga natin. Baka papatawa nila ng value added tax sa excise. pag naitayo yung mga windmill, Oo, mga ganun. tsaka yung solar, matapos patalsikin ng mga magsasaka, Hmm. mataas ang VAT nun. May energy tax Okay, tayo eh. kita. Na-excise yung energy natin. Di regressive. Regressive pa din. Pag gamit mo, edi ganun pa din. Tapos, nabanggit nyo kanina sa, kwentuhan natin, 1.5, ilan ba yun? Billion ang budget deficit? Hindi, trillion yan. Trillion. Trillion yan. Trillion pa yan? Oo. Lagi ako nagkakamali sa ganun. Hindi ko kasi alam ang itsura ng pera, Caps eh. Pero ngayon may mga picture, baka malaman ko. Ano itsura ng maraming pera. 500 times bigger ang budget deficit kaysa noong 2016. Kung yung may malalaking kita, lalo na yung mga bilyonaryo, may binubisan, well tax, di ba? Tapos hindi ka baba ng taripa, bagkus papataas yung tariff rates mo, import duties, di ba? Adi mas malaki yung nagiging koleksyon. Tapos efficient pa yung tax collection mo, di ba? Tapos binibigyan mo ng kita ang nakararaming mamamayan, katulad ng magsasakang manggagawa, di ba? At malaking mayorye, merong lumalaki yung netong kita, lumalakas yung partisan power. So ibig sabihin, ano man ang produkto nila, ano mang goods dyan na bibilin, merong kaakibat na indirect tax yun, di ba? So nakakapag-contribute yung malaking mayorya natin na mamamayan kung may sapat na netong kita o savings pa nga, di ba? Pag bumili sila, nagsisilbi silang malaking palengke ng bansa, nakaka-contribute sila sa generation of revenues, di ba?
Pero hindi tayo mangungutang, hindi tayo nakaasa sa Hindi rin tayo dayuhan budget utang. deficit. Hindi tayo magkakaroon ng budget deficit. Tsaka dapat kung ano lang ang napapalitaw mo, yun lang dapat ang gastusin mo o pagbabahagiin mo. At tama dapat yung paghahati-hati mo. Ganun dapat, di ba? Ganun dapat, Caps. Alam mo nangyayari. Oo. Di budget deficit na, bangkarote na nga yung gobyerno. Siging paglustay pa. Yan. Siging paglustay ng pondo. Yun yung nangyayari. At At malaking bahagi, binubulsa pa nga. oo, unproductive na mga gastusin, defense, pambayad utang na hindi naman napunta sa social Hindi rin services. tatalab kung ang hindi mo nang pwede i-legislate na yung mga pantalon at damit walang bulsa. Para magdubulsahan. Walang Kasi hindi dudulsahan. biro yan. Di yun na yun. Kailangan yung bahay mo may bathtub kasi doon ilalagay. Hindi mo dadaan sa bangko ay mga... Nakita mo ba? Hindi dadaan sa bangko. Kaya kung di ka pa nakakita ng limpak-limpak na salapi. Yung yung mga pangalan at katauhang persona na minalanan kahapon doon sa Senado o na nagpupunta ng kasino at papatalo ng daan-daang milyon, di ba? Piso. Baka nga nablolonder na ng pera doon, di ba? O bakit hindi yun ang hindi yun ang iniimbestigahan ng AMLAC? Hindi, ang At hindi yun- naman, Hindi amihan. yun nga, tsaka RMP, di ba? foreign Missionaries na- of the Philippines. Yan. Sila yung dapat na. Sa terrorist financer, Oo. sila rin yung naamla. Sila So, sa makatuwid, eto Kaps, paliwanag mo. Gusto ko sa iyo manggaling to eh. Baka kasi magpapatiwala sa akin. Sa makatuwid, tondo ang kaban ng bayan para lang pakainin ang burokrata kapitalismo. Yan. Sang-ayon ako dyan. Yan na po ang pinaka, Sang-ayon. pinaka-ugmak sang-ayon po ako term dyan. dyan. Oo. Ano po ba yung burokrata kapitalismo? Matapos sa ating mabang usapan. Di ba, Nako, nag-isip si Caps. di ba yung may napanood ako na, yun, yung pagkakaiba ng magnanakaw sa politiko? Yan, sige. Baka rin mas masuma natin yung bureaucrat Oo. capitalism. Yung magnanakaw, nagnanakaw muna bago tumakbo. Yung politiko, tumatakbo muna bago magnakaw. Correct, di ba? Pero, may isa pa doon kasi, actually, okay naman ako doon. Pero, pagka kasi ganun natin pinakita, yung mga oligarko, Yun. both sa accountability dyan. Tumatakbo sila sa account. Oo, Halik okay. lang napapanagot. Actually, pinatakbo sila Tama. ng mga negosyante. Kailangan may hawak silang pwesto sa gobyerno. So, bureaucrat capitalism, Patakbo pwede sabihin lang yung pwesto mo ay ginamit mo ring pagkakitaan, but at the same time, yung mga oligarko o yung mga elite ay ipinwesto kanila para rin sa kanilang pagpapaunlad ng sarili nilang negosyo. Pwedeng ganun na lang, no? Oo. At yung mga dinastiya at mga oligarkya naman yan eh. Oo. So, at sila rin ang sila rin ang nagtitiyak na galing din sa hanay at uri nila, yun na po, pwesto. Yes. Kahit sa pambansang antas hanggang lokal. Yes. Oo. Kaya na yung pag tiningnan mo yung mga magkaugnay yung pagbasag dapat sa monopolyo sa lupa sa pagbasag sa political dynasty At pagbasag sa mga korap. at sa mga korap. Yun, naugnay na natin, Caps. At syempre, pagbasag din sa mga dayuhan na nag-e-enjoy sa ganitong kaayusan. Pagbasag sa burokrata kapitalismo. Yes. Di ba? Okay, sige. Parang ayaw nating tapos na ganong kabigat na usapan, pero mabigat talaga, Caps. Mabigat. Atin yung budget pero ganun nila. Hindi mo pa tinitimbang, mabigat. Move on! Ayun o. Para hindi tayo talaga makamove on. Tapos na yung ating kwentuhan dito nagtatapos, pero hindi pa talaga tapos yung kwento. Kaya, subaybayan nila yung susunod nating Yung podcast, yung episode ng ating podcast. At gusto ko rin banggitin kung na-miss nyo yung mga nakaraan naming episode, pwede nyo pa rin silang balik-balikan. Pwede nyo nga rin silang gamitin para sa inyong mga pag-aaral. At huwag nyo kakalimutan, like and subscribe dun sa ating mga channels ng Ibon at ng KMP.
Yun. Yun lang. Maraming salamat.